Hindi siya mga kababayan ha. Pero yung judge mga kababayan na nag-issue ng warrant of arrest kay Jay Sonsa na nakalagay non-bailable mga kababayan. Nagsorry, humingi ng paumanhin kay Jay Sonsa daw mga kababayan. Sabi ni Atty. Tolentino na abogado ni Jay. Dahil nagkamali daw siya mga kababayan sa pagpirma doon sa warrant of arrest ni Jay Sonsa. Mayroon daw technical issues mga kababayan dahil sa computer daw ganito daw ang dapat nakalagay, tapos pag print daw mga kababayan nalagay bigla na non-bailable. Hindi daw dapat iyon mga kababayan, pero subalit natapwat. Ang pinirmahan ng huwes na ito mga kababayan ay yung printed na. Nakalagay na doon ang non-bailable mga kababayan. Ayun, sa hearing ngayong araw mga kababayan kay Jay Sonsa, humingi ng paumanhin ang huwes. Ang sabi niya, nagkamali ako, technical issues. Pero napagkaitan na nila mga kababayan ng 4 na araw si Jay Sonsa. Supposedly, hindi naman dapat mga kababayan nakakulong si Jay dahil bailable naman talaga. At yung timing pa ng pagkaka-aresto niya ha, talagang tiniming nila mga kababayan na kinabukasan Labor Day and then long weekend mga kababayan para makatikim ng rehas si Jay Sonsa. Ang mga animal na to. Tingnan nyo ang pinaggagawa ng bagoong Pilipinas na ito mga kababayan. No? Panoorin nyo po ha, ang sinabi ng abogado ni Jay. Bago nag-start ang hearing, in fairness ng RTC judge natin, humingi siya ng paumanhin. Humingi ng sorry. Walang sorry. Dapat pagbayaran. Matinding kapabayaan yun mga kababayan. Matinding kapabayaan. Hindi yan madadala ng sorry. Hinulong na nila 4 na araw at ang delikado niyan mga kababayan. Dahil alam naman natin ha, itong kahudasan ng mga bagoong Pilipinas mga kababayan. Habang nasa kulungan yun, baka kung naiisip ng ilan mga kababayan, baka hindi natin sinasabing ang gobyerno ha, pero baka mayroong naglagay ng lason sa kanya pagkain mga kababayan kung sino man ang naglagay para mapatahimik si Jay Sonsa. Para malason mga kababayan o di ba kaya unti-unting bibigay ang kanyang katawan. Ang mga animal na yan. Yan ang kinakatakot ng marami. Sana nga mga kababayan paglabas ni Jay Sonsa ay magiging maayos ang kanyang katawan at hindi ito manghina mga kababayan na unti-unti. So this, in my long time of practice, kaya ako narinig na isang judge tumayo, very humble enough, humingi ng paumanhin. Humingi ng paumanhin. Walang sorry, pagbayaran mo judge. Na sa pagkakamali nila. Pagkakamali ng court na because of that pagkakamali, na-deprive ang liberty ng isang presumed innocent na tao. Hindi pa. So anong tawag dyan mga kababayan? Parang na yan no? Illegal detention na naman? Lord. Some kind of parang ganyan. Convicted si Jay Sonsa. He is presumed innocent. Yes, the right At saka available. to due process. But despite the presumption of innocence, nakulong siya for 4 or 5 days. Tapos, sa tingin nyo, hindi yan, mga kababayan, sinasadya na talagang tiniming nila ng long weekend, long holiday. Talagang tiniming nila niyang ganyan, mga kababayan, para matutulog sa malamig na selda si Jay Sonsa. Tinanaw ng tulungan pa. At may schedule pa si Jay Sonsa, mga kababayan, dapat na for check up sa kanyang sakit mga kababayan na COPD ba yun? Sabi COPD. Isang malalang sakit, chronic disease mga kababayan na involve ang baga, na mahina na ang baga. O paano kung namatay yun doon sa loob? Another blood mga kababayan sa kamay ni Bangang. Because of sa pagkakamali. Second, may order ang DOJ na bawal manghuli yan. sa mga available offense Yan pag weekend or eve ng weekend. Tapos ang palusot nila mga kababayan, nilagay ng judge non-bailable. Kaya daw hinuli nila kahit gabi. Ang mga animal, ginamit pa mga kababayan ng talagang mukhang scripted no? Day. But naghuli pa rin ng NBI kasi nakalagay doon sa warrant of arrest na non-bailable. Wala pa sila mga utak mga kababayan na ang cyber libel is bailable yan. Una niyan mga kababayan, sana kinlarify nila sa judge. Judge, non-bailable ito, cyber libel. Mga wala pa silang alam mga kababayan, mga law enforcer na walang alam sa batas. Dapat sana tapos judge i-review mo ito. At sana, 'di ba, pumutok na yung balita mga kababayan, lahat na nga nakaalam na non-bailable. Sana
kahit ano mga kababayan, holiday, nag-issue ang judge, there was an error on the warrant of arrest. Let me correct that. Sana nag-issue mga kababayan ang judge na yun. Wala inantay pa niya mga kababayan, dyan ka muna, matulog ka muna sa kangkungan dyan, sa kulungan. Tapos sa Lunes na, sorry lang ako. Nako po. That's why, Nako first po. time ko nakita na isang judge, very humble enough, humingi ng tawad Humble ba yan? sa kliyente natin na si Jason sa pagkakamali nila. Ang reason naman ni judge, mayroon daw silang form, yung Pakinggan nyo ang reason mga kababayan ha, nakababawan talaga. platform na pag ilagay mo doon, bail required, bail, zero ilagay, sa form daw, ang ma-print daw, non-bailable. Ay, nako! Lukuhin nyo! Pag-print na daw mga kababayan, nakalagay daw non-bailable. Tapos dapat doon daw sa system no bail required. Tapos pag-print lang daw ang problema. Technical issues. Lukuhin yung mga ulol nyo. Saan ka ba pumipirma? Doon sa Doon sa computer? Doon ka na sa printed eh. Kung hindi mo man nabasa, kasalanan mo yan. Mananagot ka dyan, judge. Or kahit na hindi yata na nabasa, pinipirmahan pa rin niya. Oo, doon see? ang pagkakamali. Ang ginawa Mananagot ka. Ikanta mo na kung sinong kung nagkamali ka lang ba, talagang may order sa'yo. Marami ang nagduda for eh. reason, ang online form or format ng Supreme Court or anong tawag doon sa warrant. So, dahil doon sa format na yan, nakalagay non-bailable. Kaululan. Saan ka ba pumipirma? Diba sa pagkatapos ng ma-print? It was not intentional daw, the part sa korte. Not intentional. Putragis. Tapos mga kababayan, nagiging kasangkapan pa niya ito, kasabwat na to, si Matibag mga kababayan na. Diba ang sabi niya mga kababayan, ito si Matibag na dapat daw itingnan sa psychologist si VP Sara, tapos dahil daw sa behavioral issues, tapos siya pala ang may behavioral issues, mga kababayan, ito si Matibag. Nagkumakalat ngayon sa mga kababayan, internet, ang kanyang pagwawala. Kumakalat na video. Hinggil po sa di umano itinuturo ng mga napakarami netizens. mga kababayan. Tapos mayroon pang video na nagbanta si Matibag na papatayin na yung isang kausap niya. At ng mga nagre-react on those videos, dalawang videos na kumakalat sa social media at lumalabas at hindi naman tinatanggi pa na si NBI Director Matibag ang involved. Hindi na Si, yun Atty. matatanggi. Melvin Matibag. Matibag. At ito ay patungkol sa pagkakasangkot niya sa eleksyon, ang isa diyan sa may Parañaque. Grabe napakasalbahi pala talaga nito si Matibag mga kababayan Ito rin ang nasa likod mga kababayan ng kay Jason Sa. Na unang-una mga kababayan yung kay Jason Sa. Ang cyber libel mga kababayan is dapat ang magsampa hindi NBI. Dapat may complainant. Ang NBI na mismo ang nagsampa mga kababayan, hindi si Marcos. Hindi naman ang NBI ang fake news. At isa pa, nabiktima lang din si Jason Sa doon mga kababayan dahil may nagtanim nung fake news na yun na dokumento. Parañaque, Laguna, Laguna. At ang isa, yung tungkol sa pagbabanta sa isang homeowners president or homeowners officer. Well, naging mas controversial po ang mga videos na ito ng di umano pagbabanta ni Director Matibag, kahit hindi pa siya NBI Director. Dahil po, nang naging NBI Director na siya, ay nakita po ang buong kaarogantihan at kahambugan nito para abusuhin ang... Grabe Tapos mga kababayan nung panahon ni Tatay Digong, nakisipsip din yun, yung Matibag na yan sa, PDP Laban. Ay, Diyos ko. Yan, mga kababayan, hindi talaga natin, masigurado na mayroong itong mga nagdidikit-dikit sa mga Duterte, talagang purely in support. Marami sa kanila, mga kababayan, linta, kagaya nito si Matibag. Poder at kapangyarihan. Lalo na po, ang kanyang sobrang sipsip sa gobyerno ni Marcos. Ngayon, doon naman siya sumisipsip, mga kababayan, na parang linta kay Bangag. Na naging attack dog ang naging turing sa kanya. Lahat na lang hinaharas niya, naglulunsad ng raid. Tapos sila Jason Sa. Kaso doon raid. Tapos kay VP Sara, ng fake news na siya mga kababayan Naging star witness pa siya doon sa Senado, ay sa Kongreso, ang animal. Raid doon. Targeted po ang mga political opposition figures and personalities. Kagaya po nang nangyari dyan sa legitimate business nila dating Congressman Mike Defensor at ng kanyang pamilya. At ngayon, nakaharap ito sa controversial na mga kaso
dulot po ng isinagawang raid na alam naman natin konektado sa pagiging political opposition figure ni Tapos mga kababayan, alam nyo ba na kasama doon sa raid mga kababayan na pinapalabas nila na may nakita daw mga maleta. So ang kanila konklusyon doon sa mga kababayan ni Mike Abe na maleta galing lang pala dyan kina Mike Defensor daw na hotel mga kababayan. Diyos ko Lord, tingnan nyo mga buisit. Pinapalabas sila mga kababayan na gawa-gawa lang yung maleta issue. Congressman Mike Defensor, kasi kung totoong ito ay anti-human trafficking, anti-prostitution na operation, mas marami po dyan sa Quezon Avenue. Oh. Mas marami po dyan sa Roas Boulevard, dyan sa Pasay, no? Na may mga ganyang uri ng negosyo. Lahat ng hotel mga kababayan, bimbangan yan. Gusto nilang tirahin nila Director Matibag. Pero itong lehitimo na negosyo ng pamilya ni Congressman Mike Defensor, tinarget. Sapagkat si Mike Defensor po, alam naman natin, naging isang malakas na political opposition figure. Kaya tinarget siya. Naging controversial din po bigla itong si Melvin Matibag ng tinira Matibag-bag-bag. niya. Sa Si kaso, Harry Roque. ay hindi sila involved dapat sa cyber libel crime na ito because cyber libel crime is a crime against a person. Ay, against the honor of si a Jason person. Sa. So kung nasaktan at na-dishonor si Marcos Jr. sa komentary ni Jason Sa at sa komentary ni Ka Eric, the legitimate and legal personality Dapat si Marcos ang sampa ng kaso. Bakit si Matibag? na dapat nagsampa ng kaso laban sa amin sa cyber libel crime Pati pala siya mga kababayan. Nadamay. violations, si Marcos Jr. Ano ang personal entity dito or legal personality ni Melvin Matibag at ng NBI? Grabe nung bendalo, no? Mawawala. Bending Ang dalo. NBI at ang DOJ isinampa sa kaso sa korte sa Pasay para kami po ay perwisyuhin dahil maglalabas ng warrant of arrest. Pero wisuhin Kahit talaga. bulakbol at baluktot na kaso ito, pero ganun pa rin, pamimerwisyo pa rin ang ginagawa. Ganun din po ang nangyari kay Manong J. Huwag kayong matakot ka, Eric. Laban lang. Kahit na nakita nila ng NBI, Hindi natatakot ito si ka Eric mga kababayan. Hindi nga yan natakot nung naging rebelde siya, di ba? Ngayon pa na hindi na ganun kahirap ang mga kababayan. Mahirap yung pagiging rebelde mga kababayan Dahil talagang wala kang laban pagdating sa batas mga kababayan. Pero eto, kakampi pa niya ang taong bayan. Tiwala tayo mga kababayan na malalampasan ito ni ka Eric. pinilit nila siguro yung igapang sa court na magkaroon ng arrest order during that day na papasok ang holiday at ang 3 araw pa. So, 4 na So, di ba ka Eric, dapat panagutin ang judge na nag-release ng warrant of arrest niyan? araw o 5 araw na makukulong si Manong J. Doon sa kaso na parang konti lang ang abanse sa jaywalking at vandalism. Oo nga, no? Itong unlawful utterances at unlawful publication. At ang nakalagay nga, bail not required. Biglang naging no bail, not bailable. So, tuwang-tuwang NBI at gabi pa nila isinilbi. Talagang in defiance gabi para doon sa recommended authority. para ng DOJ, matutulog si Jason Department sa of doon. Justice. Ang lang na kababayan, nangamba ang ilan na baka wala tayong sinasabi mga kababayan na ang gobyerno ang lalason. Pwedeng ibang preso, pwedeng ibang entity. Baka doon sa pagkain, lalasunin. Di ba? Na siyang nagsusupervise sa NBI na dapat ang mga pagsisilbi ng mga arrest orders na yan at mga search warrant ay kung pwede hindi iniiwasan na gabi at kung pwede lamang ay araw at mayroong mga maraming nakakakita para maiwasan ang tendency ng abuso o ang pagkakaroon ng anomalya at kontrobersya sa serving of the court orders na ito. Yun. So, 5 araw po na nawala ng kalayaan si Manong Jason Sa. At right now mga kababayan, nakalabas na si Jason Sa. Nabigyan na ng mga kababayan, pardon. Kapag piyansa na. Ngayon Jason Sa, bakbakan mo yan. Dahil lamang sa Bakbakan. Pero baka, di ba ongoing na ang kaso? Papatahimik sila dyan mga kababayan. Dahil mayroong gag order. Ongoing ang kaso mga kababayan. Ay nako. clerical, administrative lapse, o yung tinatawag na pagpapabaya. Pagpapabaya. Incompetence o ang manipulasyon sa proseso ng warrant issuance laban kay Manong J. Panagutin Sino yan, magbabayad Judge. dito ng 5 araw na nawala ng kalayaan at ng Wala ka nang aasahan ngayon bending dalo lahat mga karapatan si Manong J. Sabi nga ng ibang mga abogado, tantamount yun sa arbitrary detention Oo. and illegal arrest because the warrant of arrest becomes questionable kasi parang may mga portion doon Oo, mali.
Unang-una, mali mga kababayan ang warrant of arrest. So bakit sinerve pa rin? Tapos ang nag-serve din mga kababayan, wala bang basic knowledge sa law? Itong mga law enforcers? Diyos ko Lord, pagtingin pa nila cyber libel ito, di ba? Ang non-bailable, dapat lang, yung mga high crimes mga kababayan na may parusang reklusyon perpetua. Nasaan mga utak? Tugma sa crime. Like, Dapat, mayroong nagka-counter check mga kababayan dun sa parte ng law enforcer na, look at the validity of this, mayroon ba clerical error? Mayroon. Ibalik muna natin, huwag muna nating arestuhin. Ganyan. Itong mga hudas na ito mga kababayan, makabendalo lang. yung crime is only unlawful publication, unlawful utterances. May Republic Act doon na ang kanyang pangalan, illegal possession of ammunition. So parang na-copy-paste lang. Dahil minamadali nga nila, 7 a.m. pa lang nandun na po sila. According to the staff of Attorney Mark Tolentino na nagbabantay dun sa RTC Pasay, nandun na yung mga NBI. Nagbabantay na, NBI agents, para kunin ang mga arrest orders laban kay Jason at sa akin. As if mga kriminal kami. So kaya nga, at ito ngayon, may mga nauna pang nakulong mga kababayan ang itong mga kritiko ni Marcos kaysa doon sa mga namaleta gang. mga pahayag pa Nauna si pang Matita nakulong. laban kay Vice President Sara Duterte na sinampanan nila ng kaso. Grave threats, whatever, multiple, 2 counts, whatever. At this is the first time that a sitting Vice President Yung ay unprogrammed sinampahan ng appropriations, kaso matagal while na. active Talaga. sa kanyang termino. Pero nung Under nakaraan, Marcos insignificant, administration, walang question. bangagers. Bakit? Maliit lang. Ayun lang. Pangalawa, No? Sapagkat karaniwan there is yan, a political doctrine ginagamit sa atin lang para na ang dun sa sitting foreign president assisted at ang sitting projects. vice president, meaning Dahil kalimbawa, may aktibo sa na-expect kanilang tayo term na of office. mapipirmahan As much as possible, na mga kababayan, tulong o hindi po yan utang sinasampahan ng para kaso. sa isang At proyekto. inaantay na matapos Pero hindi pa ang tapos, kanilang hindi pa termino, doon pwede ka pa magsampa ilagay ng sa kaso program o i-prosecute appropriation. sila kung mayroon man sila Inilalagay magawang yan mga sa krimen o program. kasalanan. Para naman, pag Kagaya ng naaprubahan nangyari na, po sa kay Gloria Macapagal-Arroyo, kay merong appropriations cover. Sa mga Kasi hindi ka previous pwedeng presidents, gumasta hindi ng rin anumang Pepilla, salapi ng bayan Pangulong kung Duterte. walang appropriations So, ibig cover na sabihin po, inaprubahan may ng mga Kongreso. behavioral science So, okay lang yan, department walang na hirit pa mapapansin. si Matibag. Kahit Oo nga, nasa sana sa dapat under the i-check up sa 1987 behavioral, mga Constitution, kababayan, dahil there is no such napakabarahas thing as ng mga kababayan, unprogrammed nalakot pa ng appropriations. Ayun. papatayin Wala yan. ha. Kaya lang, Doon hindi sa pinapansin isang dahil- video mga pero nung kababayan na 19th nag-viral. Congress, Oh, Lord. As if Aba, expert nagamit siya to sa determine korupsyon. the stability of Anong ginawa? psychological and mental Pinalaki. state, capacity of the Vice First time President. No? in the ito pala, history kumakalat of ang Philippine video sa budget kanya na nagmumura. na yung no? At hindi niya unprogrammed tinatanggi ito. appropriations Hindi rin siya noong nagpapaliwanag. 2023 Yan ang problema kung bibigyan mo ay umabot ng na otoridad na mas 700 malaki. billion. No? So kung hambog at 2024, bully na siya, 800 kung ang armas niya pa lang noon ay at nitong huli, graded 2025, weapon, tapos binigyan mo siya ng 300 Armalite at billion. may kapangyarihan pa, Paano ginamit ito? iraratratin talaga niya mga kalaban. May sinabmit na Lalo budget na kung ang utos Pangulo. na kanyang amo na wala din sa tamang direksyon ang Pagkatapos, kanyang pamumuno. ginawa ng like Marcos Kongreso, Jr. lalo Ganyan na sa ang nangyari bicameral kay conference Melvin committee. Matibag. Umakyat Yung ang hangin mga sa ulo program, niya. mga pinag-aralang Lumaki ang kanyang proyekto, inalis. kumpiyansa Inilagay at sa kaliwat program. kanan pong ginagawa niyang Kasi na program, wala pang at mga tiyak panggigipit na sa mga pondo. targeted Pinalitan ng mga opposition flood figures. control, Kagaya po ng mga ginagawa niya cat's ngayon. eye, O ngayon, mga may panawagan din online highway laban kay rail, Melvin Matibag yung mga na magpaliwanag siya proyekto dahil na may mga malaki lumalabas na ang controversial pang-funds, videos mga niya proyekto na hindi na niya pwedeng tinatanggi. ghost Mag-leave of office siya. projects. So, yan, At better dun po inilagay mag-resign. yan. Kaya ano At nangyari? kung ako lang sa mga kababayan ko, dapat Dahil imbestigahan inalisan ito ng Department of 2024, Justice. inalisan ng Sapagkat ang direct 250 supervisory agency billion po para sa sa mga NBI ay Department of Justice. mga Pero pareho silang tuta ni foreign Marcos. assisted projects Pareho po at silang gamit ni 150 Marcos as billion noong instruments of 2025 yung instruments halimbawa of yung Metro tyranny Subway dapat at niya mga matatapos alam ng martial law na mga galawan. tinanggalan nila ng Mantakin pondo ang sa program DOJ, nilagay hindi nila sa alam na ang unprogram. cybercrime law Pinalitan or na ang naman nila ang mga flood ay control. personal Ano lang crime nangyari? yan against a person. So, hindi napondohan. So kung mayroon pong abuso, kung Hindi mayroon ma-release man yung sa mga foreign komentaryo book. ng mga Kaya nangyari, media at ng mga madidelay yung political commentators Metro Subway na o dapat vloggers, matatapos ng laban sa 2020, isang ngayon, opisyal ng 2022. gobyerno, eh di dapat ang opisyal So, ng gobyerno ang opportunity nagsampanahan. lost para At sa ito mga yung Pilipino. problema Pero sa pinakamalaking NBI, under Melvin Matibag. dagok Ginagamit nila ang kanilang may otoridad. penalty, Marami silang mga abogado may commitment dyan, fee, and they can at dahil access the tatagal, Department of Justice. may escalation cost. Na kahit baluktot Tinanong at ko mismo sa pinabaluktot ng Department mga of kaso, Transportation, pinapaakyat tinanong ko nila sa magkano korte para ang tataas? perwisyohin 20%. Kaya 400 po, yan plus ang epekto billion sa amin ni Manong yung J. Sonsa. Metro Subway, so Kailangan madadagdagan mong yan magsakripisyo, ng almost kailangan mong 90 humarap billion sa perwisyo, additional pamilya cost. mo napiperwisyo. Dahil lang dun sa mga Personal mo yung buhay. Clark to Mismo. Kalamba.
elevated nadeperwisyo, railway, hindi ka Vietnam. makahanap buhay. 800 At plus dahil million nga yan. po, Madidelay ng 3 hanap ka years. ng pangpiyansa. So, anong ibig sabihin niyan? 20% ang i-increase. Mga kababayan. So, Yan po ang 800 dahilan billion. kung So, bakit ang isang 170 poder at billion kapangyarihan yung sa may gobyerno ay masasayang. dapat 170 plus hindi po ito 90. basta-basta Tapos na sana lahat pagkakatiwala ng backlog sa isang sa tao kaso. na hindi po handa ang kanyang katinuan ng so, kung yun, kasama yun. at ang kanyang kakayanan. So, para yan ito yung ay nagamit. tinasan Kaya instead sabi na ko, panahon ito ay na abusuhin. para, So right now, we can ito see a ay pattern questionin sa that Melvin Matibag, At natutuwa naman under sa ako, leadership I'm niya, very ang NBI will confident, be sinabi used naman as an kahapon instrument sa of oral persecution, argument, sinabi ng harassment, isang maestrado na paminerwisyo, para po pwede naman patiklupin, gumawa ng special palukurin, appropriations, patahimikin ipapasa ang uli mga ng Kongreso. kritiko ng gobyerno. It will That is just one, take 2 months para aspect maipasaya. na nakita natin. Pangalawa, Dito meron sa namang contingency halos isang buwan fund pa lang na ang nakaupo itong si gobyerno, Melvin at least mga Matibag bilang 13 billion a NBI year yan kung may mga Kaya naman pala emergencies. hindi Kung- tumagal yan. ba't masasabi ba natin Director ito ang Jaime program Santiago, bills, ito dating yung pong bagong police pork officer yun, barrel? at SWAT, Well, sniper, pwedeng gawing naging pork abogado, barrel. naging hukom sa At Regional maraming, Trial Court, ano eh, naging maraming- judge po yun. Hindi maraming niya kayang gawin ang ganitong uri kalokohan ng kabalbalan na nangyari at nung kabulastugan 19th gamit ang Congress. NBI Nung nakaraan, para salahulain aminin ko, at tarantaduhin nung ang mga mandato nakaraang ng ano, isang hindi naman, institusyon walang pumapansin na dapat dahil ay hindi isang naman, seryoso, saka matuwid hindi at lang, hindi professional kalaki, walang na gumagawa law ng kalokohan. enforcement agency. Hindi Itong nagagamit sa NBI. mali. The equivalent Ngayon of the lang, NBI in the 19th United States Congress, should be the 2023, FBI. 2020, Pero dito sa atin Pero, nakita naman so natin kung ang sinasabi FBI sa ninyo, Amerika under umakyat scrutiny ito din po during ito the dahil ginamit din ito BICAM. para i-persecute Tama at po? i-harass si Donald Merong Trump nang small matalo committee siya sa nang pumalit Congress. po si Oh. Joe Tapos Biden. meron pang BICAM. At Dalawang pati ang beses. Attorney So General's doon Office umakyat o yung Department of program. Justice nila. Eh, Similarly, tulad nga parang ng ganun ang sinasabi kinukuha ngayon na ni style ngayon, nila Tibag, former speaker kaso dito, na kaso wala doon, naman rate daw siyang dito, rate kinalaman doon. doon sa small And then perwisyo committee dito, sa perwisyo BICAM doon. dahil Pero ang ang nandun targeted, ay si Senate President Jesus operational, Cordero at si Zaldico. targets Naniniwala nila, po ba mga kayo na opposition walang political kinalaman yung figures si at dating yung mga speaker? Hindi pa ako maingay at naniniwala nagsasalita. na walang kaalaman Kaya, ang speaker nang tungkol sa... laban Yan ang gobyerno ni Marcos. Pero pinakamahalagang yung totoong batas na kalaban ng pinapasa ng gobyerno, Kongreso yung mga communist taon-taon. terrorist group, Eh kung wala isang duwag yan ordinaryong sa congressman may Hindi pakialam, niya hindi lalo na yung hinaharap speaker. ito, yung mga nagrarally na may mga flag ng CPP, So, ibig sabihin, yung NDF, kanyang, yung nananawagan ng Saka siya sumati, pumili. baka Eh, nagre-recruit ng mga kabataan, upang Congressman maging Saldico. NPA muna sa Although, schools and binoto, universities pero and colleges, walang siya ginagawang mismo ang NBI pumili. tungkol yan. Na dapat sila ang Alam na gumawa alam niyan. yan ng buong At dapat yun ang Kongreso. kanilang targeted, Talagang high-profile na operations, may counter-terrorism. say ang speaker Hindi sa maging pagpili political ng mga major persecutors. committees sa Kongreso. But under Eh, kung Melvin dahil Matibag right naman, now, the NBI is may becoming nangyayaring apparently korupsyon dyan, like a dyan political sa persecutor sinasabing yung agency ano na yan. rather Ano than naman a po professional pinakamalaking ambag law dyan ni Marcos? enforcement agency. Ni President Bongbong Hindi, Marcos. ang Ang tinatanong gustong ko kasi, ipakalat nila alam na mo, mensahe dito